Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa presensya ng imahen ng Jesus, Padre Nazareno, tayo kanyang patuloy na anayahan na lumapit sa Kanya upang tayo mga mahina ay Kanyang palakasin, upang tayo na may taglay na limitasyon ay Kanyang tulungan, at gayon din upang tayo ay patuloy na magkaroon ng kaalaman tungkol sa hiwaga at misteryo ng Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ito siyang paanyaya sa atin ngayong kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng Banal na Misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, talo ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap namin huwag mong ipaintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok. Kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro, na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesus, naming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang hindi kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo, isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo, sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos sa buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo kong aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kamusta na ho ba kayo? Tanongin niyo sa sarili, sabihin niyo nga po, bakit ako? Bakit ako? Mga kapatid, ngayong nandito na muli sa ating parokya matapos ang 2 taon, ang Poong Nazareno, tayo sama-samang nagpapasalamat sa Diyos sa biyayang ito. Lalo tigit ngayong panahon ng Kwaresma, kung saan tayong lahat ay patuloy na inaanayahan ng ating simbahan na lumapit, magbalik loob sa Kanya. At ngayong araw na ito, ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. The office of the Pope, the teaching authority of the Church, yung upuan. Pero hindi po dito yung pinararangalan ay yung luklukan. Hindi po yung upuan. Bagkus alin? Una, yung mismong authority na pinagkatiwala ng Diyos sa tao. Diba, pagka merong gawain sa bahay o sa opisina o sa paaralan, ano sinasabi natin? Halika nga, upuan nga natin ito. Pag sinabi nating upuan natin ito, umupo tayo at pag-isipan natin ano yung mga dapat na hakbang na dapat nating gawin. Kaya pag sinabi nating upuan nga natin, ibig sabihin, mayroong responsibilidad na pinagkakatiwala sa atin at ngayon ay yung responsibilidad na yun ay pinag-isipan natin kung paano natin ito magagampanan ng maayos. O dili kaya kapag ka-eleksyon, sasabihin natin, iluluklok natin sa kapangyarihan ang isang opisyal ng ating pamahalaan na siyang mamumuno sa ating bayan, sa ating bansa, o sa ating pamayanan. So ito yung ibig sabihin ng luklukan ni Apostol San Pedro. At gayon din, ito yung pagpapaalala sa atin ng malaking tiwala ng Diyos sa tao. Yung malaking tiwala ng Diyos sa tao. Halimbawa po, nung tayo mga bata, kapag maglalaro tayo, tapos kampihan, pagka magkakampihan, sino mga pinipili nating kakampi? Sino pinipili nating kakampi?
Pipili mo ba yung magiging kakampi mo, yung malakas o yung mahina? Yung malakas ho ba, yung mahina? Malakas. Yung magaling ho ba o hindi magaling? Yung magaling. Yung maalam ho ba o medyo hindi maalam? Maalam. Kumbaga pagkakampihan sa laro o sa anumang larangan ng ating buhay, syempre parati nating pipiliin ay yung malalakas kasi nga advantage iyan. Yung magagaling kasi nga gusto nating manalo. At syempre yung maalam para sa gayon ay makapag-strategize siya ng paraan para manalo yung grupo ninyo. Yan yung typical nating ginagawa pagka merong mga laro o mga gawain sa paaralan. Pinipili natin yung, sabi natin yung talagang nangingibabaw. Kasi gusto natin na manalo o dili kaya maging mataas ang grado natin sa paaralan. Yan ang tumatabo parati sa ating isipan. Pero ngayon, sinong pinili ng Poong Nazareno? Sinong pinili ng Poong Nazareno na mamuno sa simbang itatatag niya? Sino? Hello? Sino pinili ng Poong Nazareno na mamumuno sa simbang itatatag niya? Sino? Si Pedro. Kaya nga sinabi dito, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Ay pahintulot mo sa lupa, ay pahintulot sa langit. Ang hindi mo ipahintulot sa lupa, ay hindi pahintulutan sa langit. Ngayon, ang tanong ko, si Pedro ba ay malakas? Si Pedro ba'y malakas? Si Pedro ba'y magaling? Si Pedro ba'y magaling? Si Pedro ba'y maalam, matalino? Siya ba'y malakas? Maalam? Magaling? Si Pedro ba? Ganun ba siya? Hindi. Pero bakit siya pinili ng Poong Nazareno? Bakit tayo pipiliin natin yung magaling, yung malakas, yung maalam? Pero ang Poong Nazareno, kabaligtaran yung pinili. Kabaligtaran yung pinili. Pero bakit? Ganito, kapag malakas ka, hatingin mo ba madalas magpapatulong ka? Hatingin mo ba madalas magpapatulong ka? O sasabihin ko, kaya ko na to. Malakas naman ako eh. Malamang hindi. Pag magaling ka, hatingin mo, lalapit ka sa ibang tao para humingi ng tulong, ng gabay. Hindi. Eh lalo na yung mga nagmamagaling. Kung magaling ka, hindi ka lalapit. Lalo na siguro yung mga nagmamagaling. Dito sa simbahan, maraming nagmamagaling. Katulad lang ngayon, bago magmisa, itinuro na yung alcohol ng babasahin. May nagmagaling, itinuro yung isang babasahin. Sino kaya kako'y nagmagaling na iyon? Kaya sabi sa inyo, dito sa simbahan, maraming nagmamagaling. Tignan mo yung katabi mo, yan ba'y nagmamagaling o hindi? Maalam. Hindi man siya maalam. Sabihin natin, isang ibang isda lamang. Pero siyang pinili, hinirang ng Poong Nazareno para mamuno sa simbahan. Kung bakit? Ganito. Kasi sa kanyang kahinaan, siya'y palalakasin ng Poong Nazareno. Siya'y palalakasin ng Poong Nazareno. Maski naman po sa atin ngayon, kung bakit tayo nandito ngayon, alam natin may kanya-kanya tayong kahinaan. Pero nandito tayo ngayon, bakit? Kasi umaasa tayo na palalakasin tayo ng Poong Nazareno. Tutulungan tayo ng Poong Nazareno.
Kasi yun nga ang hinihirang. Kasi kung magaling tayo, kung maalam na tayo, baka makalimot tayo sa Diyos. Pero dahil alam natin ang ating katatayuan bilang mga tao, limitado, mahina, hindi magaling, maraming kapintasan, maraming pagkukulang. Katulad ni Pedro, tayong lahat ay nandito. Kung bakit? Dahil lahat tayo ay umaasa sa mahal na poong Nazareno. Diba? Kanina sabi ko, sabihin natin, bakit ako? Ulitin nyo nga po, bakit ako? Bakit ako nandito ngayon? Bakit ako nandito ngayon? Kasi tinawag tayo ng poong Nazareno. Kasi gusto tayong palakasin ng poong Nazareno. Kasi gusto tayong tulungan ng poong Nazareno. Kasi siguro meron tayong nararamdaman sa ating katawan at kinakailangan ng kagalingan. Kasi meron tayong pinagdarasal. Kasi siguro meron tayong isang kamag-anak na hindi makapupunta dahil nakaratay sa banig ng karamdaman, kaya tayo na lamang ang pupunta at idudulog natin sa poong Nazareno ang kanyang kahilingan. Bakit ako? Bakit tayo? Kasi tinawag tayo ng poong Nazareno. Hinirang tayo ng poong Nazareno. Amen. Ama naming Diyos, sa iyong pangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at ulo ng simbahan. Taglay ang tapat na pagtitiwala sa iyo, nananalangin kami bilang isang pamayalang may pananampalataya sa pamumuno ng kahalili ni San Pedro. Ating itutugon, basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang ating Santo Papa, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng ministeryo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga tapat sa Diyos na namayapa, naway makasama ng banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama, tulungan mo kami maging mga tapat na tagasunod na iyong anak sa pamamagitan ng aming pagsunod sa pag-akay ng kahalili ni San Pedro. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatido, pangampaghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahan naghahain at dumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw na siyang hantungan ng pananampalatayang tinuro niya sa amin sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Itong ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanya makatuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit. Mo. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaita. Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Nabuhay bilang Mesiyas at magpabalik sa wakas para mahayag sa lahat
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya triyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ideri sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan
ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ito ng Kapisan Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo. Ang ginanap naming pagkipagpalitang handog sa iyo ngayon ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Makapangyari at mawalang hanggang Diyos na hubilang sa bugtong mong anak upang maging mananakop ng daigdig, niloob mo na ang dugo ng iyong anak ang maging kabayaran ng aming katubusan upang sa ganito ito'y aming masamba at sa pamamagitan nito kami makipagtanggol sa lahat ng kasamaan sa buhay upang sa langit ay matamasa namin ang walang hanggang bunga noon na nabubuhay tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, Ama naming mapagmahal, lubos ang aming pasalamat at pagpupuri sa pagkakataong kami tinipon mo sa banal na hapag na iyong anak na si Jesus, ang Poong Nazareno. At gayon din, Panginoon, ay hinihiling namin ang pagkapalat pagabasbas sa mga imahen sa karangalan na iyong anak, maging ito yung poon, mga nasa panyo na nais naming mailapit at maipahid sa katawan ng iyong anak ng Poong Nazareno.
Lawa ang mga bagay na ito ay lalo pang magpalala sa amin ng dakilang pagmamahal ng iyong anak, ang Poong Nazareno, na kami patuloy niyang tinatawag upang kami kanyang palakasin, pagalingin at tulungan upang kami ay makatak sa landasin ng buhay sa gitna ng mga hilahil, pagsubok, tukso at nang kami makarating sa iyong kalulhatian. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa gawang kabutihan ngayong araw, meron pa naman po mga oras na lalabi, ipagdasal ang isang taong nakasamaan ng loob. Ipagdasal ang isang taong nakasamaan ng loob. Pag tinanong, anong ipagdarasal? Lord, kunin mo na siya. Amen. Joke lang po. Pagdasal natin na maging maayos po ang ugnayan po. Ha? So after ng Mass, insenso natin ng Nazareno at magbabasbas po tayo ng mga imahen at gain din ng mga panyo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos.